Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ebanghelyo natin ngayon ay isang matigas ngunit totoo at mahalagang paalala ni Jesus. Sabi niya, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaong nagsasagawa ng kalooban ng aking Ama. Napakasakit pakinggan. Hindi sapat ang relihiyon. Hindi sapat ang panlabas na kabanalan. Dahil ang tanong ni Jesus ay hindi kung gaano tayo kadalas magsimba, kundi kung gaano tayo katotoo sa ating pamumuhay. Sinasabi ni Jesus na may mga taong nagbibigay ng propesiya sa kanyang pangalan. Nagpalayas ng demonyo, gumawa ng maraming himala, pero hindi niya kilala. Isipin ninyo, gumawa sila ng mga dakilang bagay, pero hindi nakilala ng Panginoon. Bakit? Dahil ang kanilang ginagawa ay hindi galing sa puso, hindi galing sa ugnayan sa Diyos. Ang kabutihan na walang pag-ibig, ang paglilingkod na walang paninindigan, ay maaari pa ring magtapos sa kasinungalingan. Itinuloy ni Jesus ang paghahambing. May dalawang tao, parehong nakarinig ng salita. Ang isa isinabuhay, ang isa hindi. Ang una, itinayo ang bahay sa bato. Ang pangalawa ay itinayo sa buhanginan. Dumating ang ulan, ang baha, ang hangin, ang unos, at bumagsak ang bahay na nakatayo sa buhanginan. Ang buhay na hindi nakaugat sa katotohanan, kahit maganda sa panlabas, babagsak pagdating ng unos. Sa paningin ng Diyos, ang pananalita ay mahalaga, pero hindi ito sapat. Ang pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos, ang tunay na panukat ng pananampalataya. Kaya mahalagang tanong, ako ba ay namumuhay ayon sa turo ni Kristo? O ako ba ay parang Kristiyano sa ngalan pero hindi sa gawa? Kapag dumating ang unos ng buhay, problema, sakit, tukso, matibay ba ang pagkakatayo ng ating buhay? Ang pananalig na totoo ay hindi madaldal, kundi matibay. Sa pagtatapos ng ebanghelyo, namangha ang mga tao sa turo ni Jesus. Bakit? Dahil siya nagtuturo na may kapangyarihan, hindi tulad ng mga eskriba.
bilang mga Kristiyano, tanungin natin, si Jesus ba ay guro lamang sa atin o Panginoon talaga ng buhay natin? Madali siyang tawaging Panginoon, pero ang hirap magpasakop sa kanyang kalooban, lalo na kung masakit ito o laban sa gusto natin. Pero kung tunay siyang Panginoon ng ating buhay, susundin natin siya kahit mahirap, kahit tahimik, kahit walang nakakakita. Sa atin pong araw-araw na pamumuhay, tayo ba ay nagtayo ng buhay sa buhangin ng kagustuhan lamang natin o sa bato ng kalooban ng Diyos? Totoo ba ang Panginoon sa ating labi? O isa lang ba itong salita na walang laman at kahulugan? Handa ba tayong magsimula ngayon ng buhay na tapat, matatag at nakaugat kay Kristo? Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming batong matibay. Patawarin mo kami kung naging panlabas lamang ang aming pananampalataya. Kung madalas naming sambitin ang iyong pangalan, ngunit hindi sinusunod ang iyong kalooban, itanim mo sa aming puso ang iyong salita at bigyan mo kami ng lakas na ito'y maisabuhay sa aming tahanan, sa aming trabaho, at sa aming pakikitungo sa kapwa. Turuan mo kaming maging totoo sa aming pananalig at itayo ang aming buhay sa iyo, upang sa oras ng unos, kami manatiling nakatindig, matatag. Amen. Pagpalaan kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.